Nagulat at agad-agad na nagliwanag ang mukha ni Luolin nang makita niyang muling lumitaw ang signal ni Minghi sa mapa. Agad niyang sinubukang makipag-ugnayan kay Minghi at hiniling na sumagot ito. Napansin ng kanyang tauhan na ang komunikasyon ay nakablock sa lokasyon ni Minghi, iniisip na mayroong nakakasagabal sa mga channel ng komunikasyon. Napamura si Luolin sa inis. Samantala, isang estudyante ang pumasok sa tolda, kasama si Professor Zong habang umiiyak. Ipinabatid ng estudyante kay Luolin na pinatay ni Fang Qin ang kanyang mga kaklase. Nanlaki ang mga mata ni Luolin, at dali-daling tinawagan si Minghi. Kahit hindi siya nasasagot ni Minghi, ipinaalam pa rin niya na si Fang Qin, na kontrolado ng kung anuman, ay papunta sa kanya. Binanggit niya na hindi na si Fang Qin ang paparating kundi isang napakapanganib na nilalang. Sa kabilang banda, naupo si Minghi sa lupa, nanginginig at sinusubukang makahinga ng maayos. Sinabi ng goddess na swerte siya at ginaisang siya sa tamang oras, kung hindi, mawawala na sana ang kanyang kaluluwa. Binalaan siya ng goddess na puno ng hindi kilalang panganib ang mundo, at hindi dapat ito makita ng mga tao. Sumang-ayon siya, sinasabing pakiramdam niya ay parang nasilip niya ang literal na impyerno. Sinubukan siyang pasayahin ng goddess, sinasabing kapag lumakas na siya, hindi na magiging hadlang sa kanya ang mga ganoong lugar. Pumikit si Minghi at huminga ng malalim, nagpasya siyang huwag hayaang pigilan siya ng takot sa pag-usad. Mula sa communication device, narinig ni Minghi ang mga tunog na hindi maintindihan. Napagtanto niyang nasira ito dahil sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Sinubukan niya itong ayusin ngunit walang nangyari. Bigla niyang narinig ang mga yabag sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Fang Qin na may bahid pa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nagpasalamat si Minghi sa Diyos na hindi namatay si Fang Qin. Sinabi nito na nasugatan siya at humingi ng tulong kay Minghi. Napansin ni Minghi na may dugo sa mata ni Fang Qin, at tinanong niya ito tungkol dito, ngunit pinunasan lamang ni Fang Qin ang kanyang mata at sinabing isa lamang itong sugat. Humiling siya kay Minghi na buhatin siya, sinasabing wala na siyang lakas. Napansin ni Minghi na hindi basa ang sapatos ni Fang Qin kahit na dapat sana'y tumawid siya sa ilog papunta roon. Sa kondisyon ni Fang Qin, mahirap na makatawid ito nang hindi nababasa. Biglang nagbago ang mga kamay ni Fang Qin at naging mga kamay ng halimaw, saka inatake si Minghi. Nakaiwas si Minghi, at nakumpirma niyang may mali kay Fang Qin. Unti-unti siyang nagbago at naging isang mukhang medusa na isang mutant calamity beast. Nang makita ni Minghi ang mukha nito, naalala niya ang halimaw sa tren. Napagtanto niya na ang calamity beast na mukhang medusa, ang posibleng gustong lamunin ang train attendant upang pagsamahin ang katawan nito, para magmukhang tao, at magpatuloy sa paninira. Napagtanto rin ni Minghi na matagal nang patay si Fang Qin at ang calamity beast na mukhang medusa ang lumamon sa bangkay nito, ginagamit ang anyo ni Fang Qin. Naunawaan niya kung gaano katuso ang halimaw. Kung hindi niya nakita ang mga pulang mata nito, hindi siya maghay-hinala. Ngumiti ang calamity beast na mukhang medusa kay Minghi gamit ang boses ni Fang Qin, at sinabing matamis ang lasa ng kanyang instructor. Hindi mapatawad ni Minghi ang halimaw sa kawalang galang nito sa kanyang instructor na si Fang Qin. Inihampas ng halimaw ang mga braso nito kay Minghi, ipinapahayag ang puot at pagkasuklam nito sa mga tao. Yumuko si Minghi paatras upang iwasan ang mga atake ng halimaw. Napansin niyang ang pattern ng mga atake nito ay kahawig ng sa mga demonyong puno sa kanilang training room sa paaralan. Nagpasalamat si Minghi na hindi siya nagpabihis sa kanyang pagsasanay. Alam niyang kailangan lamang niyang makahanap ng puwang sa pagitan ng mga atake nito upang makabawi. Tumalon siya sa isang sanga, at nagsimulang maghanap ng tamang medium para sa kanyang mystic fist. Nauunawaan niyang ang ordinaryong teknik sa kamao ay hindi sapat upang patayin ang calamity beast. Patuloy na hinabol ng calamity beast na mukhang medusa si Minghi, at pinaulanan ito ng mga mapanirang atake. Ginamit nito ang buhok at mga braso nito upang umatake, dahilan upang masira ang mga bato at puno sa paligid. Pasalamat pa ng halimaw kay Fang Qin, sinasabing matapos itong ma-absorb, naging mas malakas ito, at pinaplano rin itong i-absorb si Minghi upang lalo pang maging mas malakas. Wasak na ang paligid, ang dating kagubatan ay naging isang bukas na espasyo.
Habang patuloy ang halimaw sa pagsasalita tungkol sa pagnanais nitong lumakas, kumuha si Minghi ng lupa, at inihagis ito sa halimaw nang tumalon ito papunta sa kanya. Ginamit niya ang kanyang flying rubble technique, upang pansamantalang pigilan ito. Alam ni Minghi na ang medium ng kanyang mystic fist, ay hindi sapat upang patayin ang halimaw, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Tinukso siya ng halimaw, tinanong kung iyon na ba ang lahat ng kanyang magagawa. Tumakbo ito papunta kay Minghi, at sinabing bilang instructor niya, na dismaya ito sa kanya. Idiniin ni Minghi ang parehong kamay niya sa lupa, at inabsorb ang dumi upang patibayin ang kanyang mga braso. Ginamit niya ang kanyang mga braso upang harangan ang sunod-sunod na atake ng halimaw. Tinawag ng halimaw ang estilo ng pakikipaglaban ng mga tao na masyadong mahuhulaan. Para patunayan ang punto nito, hinulaan nito na actress si Minghi matapos gamitin ang vertical slash ni Fang Qin. Tama ang hula nito, umatras si Minghi upang iwasan ang slash, ngunit habang umatras siya, napansin niya ang isang tentacle na lumitaw mula sa lupa sa kanyang likuran. Huli na para makaiwas, nadulas ang kaliwang paa ni Minghi, at bumagsak siya pasulong. Nadaplisan ang kanyang likod ng matulis na tentacle, at kung hindi dahil sa kanyang swerte, maaaring agad siyang namatay. Inurong ng halimaw ang tentacle nito, humahanga sa swerte ni Minghi matapos makaiwas sa lahat ng naunang atake. Dinilaan nito ang dugo sa tentacle na samugat kay Minghi, at sinabing malakas ang dugo nito at mukhang mas masarap kaysa kay Fang Qin. Ipinahayag ni Minghi ang kanyang pagkasuklam sa halimaw. Alam niyang malayo pa siya sa paggamit ng kanyang ultimate soul art. Napagtanto niyang kayang hulaan ng halimaw ang kanyang mga galaw, kaya't nagdesisyon siyang panatilihin ang distansya mula rito. Habang abala si Minghi sa paghahanap ng tamang medium upang patayin ang halimaw, lumitaw ang isang tentacle na gumagapang sa ibabaw ng lupa, nakatutok na tumusok sa kanyang noo. Yumuko si Minghi paatras upang maiwasan ang matulis na tentacle. Ngumiti ang halimaw, 3 tentacle pala ang gumagapang sa ilalim ng lupa. Gumawa ng handstand si Minghi upang maiwasan ang 2 tentacle na lumitaw sa likuran niya, ngunit ang isa ay samugat sa kanyang likod. Tumalon siya palayo, ngunit hinabol siya ng mga tentacle. Habang hinahabol siya, itinapon ng mga tentacle ang mga mineral sa hangin mula sa ilalim ng lupa. Napansin ni Minghi ang maliit na piraso ng obsidian sa mga mineral, 10 beses na mas matibay ito kaysa sa karaniwang mineral. Naalala niya ang valley sa gilid ng bundok kung saan mayroong minahan ng obsidian. Bagamat masyadong makapal ang hamog upang makita ang pasukan ng maayos, natatandaan niyang mayroong tuyot na puno sa paligid ng lugar na iyon. Habang iniiwasan niya ang mga tentacle, 3 karagdagang tentacle ang lumabas mula sa ilalim niya. Tumalon siya sa isang sanga, at muli upang makalayo sa mga tentacle at magkaroon ng mas malawak na tanawin ng lugar. Napasigaw si Minghi sa saya nang makita ang tuyot na puno. Lumitaw ang halimaw sa likuran niya, at patuloy siyang hinabol. Determinado ang halimaw na lamunin si Minghi upang mas maging makapangyarihan. Nakatayo si Minghi sa sanga ng tuyot na puno at naghanap ng minahan ng obsidian. Nang makita niya ito, agad siyang tumalon, at hinawakan ang isang higanting piraso ng obsidian. Agad na inabsorb ng kanyang kamao ang obsidian. Habang papalapit ng may kumpiyansa ang halimaw kay Minghi, lumingon si Minghi sa halimaw balot ng malakas na aura. Napatingin ang halimaw sa kanyang kamao, ngunit hindi ito natakot. Sinabi nito kay Minghi na ang kanyang kamao ay walang magagawa laban dito. Hamon ni Minghi sa halimaw na subukang salubungin ang kanyang atake. Sinuntok niya ang lupa gamit ang kanyang kanang kamao, at mula sa kanyang kinatatayuan ay gumapang ang isang bitik papunta sa halimaw. Biglang may lumabas sa ilalim ng halimaw, sabay sabog ng lupa sa paligid. Nang unti-unting hamupa ang alikabok, lumitaw ang malalaking obsidian spikes. Ang halimaw ay nakabitin habang ang tiyan nito ay natuhog ng isang malaking obsidian spike. Dahan-daang lumapit si Minghi sa halimaw at ipinahayag ang kanyang galit dito. Litong-lito ang halimaw kung paano iyon nagawa ni Minghi sa kanya. Sinabi ni Minghi na anuman sila at gaano man kalakas ang puwersa ng kanilang kaharian ng mga halimaw, kapag nagtangka silang sakupin ang kanyang tirahan, sisirain niya silang lahat hanggang sa kahuli-hulihan. Sinubukan ng halimaw na takutin si Minghi, sinasabing hindi siya makakalabas ng buhay sa Calamitous Mist.
Patuloy nitong sinasabi iyon hanggang sa huling hininga nito. Ang wala ng buhay na katawan ng halimaw ay nanatiling nakabitin sa obsidian spike hanggang unti-unti itong gumuho. Bumagsak ng malakas sa lupa ang katawan ng halimaw. May lumutang na berdeng bagay mula sa katawan ng halimaw, at nagtaka si Minghi kung ano iyon. Nagulat ang goddess at sinabi niya kay Minghi na iyon ay isang life drop, isang uri ng bagay na sinasabing may kakayahang magbigay o magbago ng isa pang superpower. Ipinaliwanag ng goddess na ang Asher Moon Demonic Mother ay isang mataas na uri ng calamity beast, bagamat nasa yugto pa lamang ito ng paglaki ng patayin ito ni Minghi. Sinabi niya na hindi pa ganoon kalaki ang banta nito nang unang makasalubong ni Minghi, ngunit lumakas ito sa ikalawang pagkakataong nagkita sila, kung saan muntik nang mamatay si Minghi. Ipinaliwanag ng goddess na ito ang pinaka nakakatakot sa mga intelligent growing types. Kapag nabigyan sila ng sapat na panahon upang mag-develop, maaari silang maging mas mapanganib. Ngayon, nauunawaan ni Minghi kung bakit may natagpo ang napakahalagang life drop sa katawan ng halimaw. Sinabi ng goddess kay Minghi na ibigay sa kanya ang life drop upang ma-purify ito, dahil hindi niya ito maaaring direktang gamitin dahil may natitirang bakas ng calamity beast. Habang iniabot ni Minghi ang life drop, bigla niyang tinanong ang goddess kung umaasa ba ito sa kanyang personal na paglago. Sa tingin niya, ang goddess ay mas kahanga-hanga kaysa sa Asher Moon Demonic Mother. Nagmalaki ang goddess, sinasabing ang mga tulad ng Asher Moon Demonic Mother ay walang laban sa kanya. Ipinaalala rin niya kay Minghi na sumang-ayon na siyang tulungan siya sa kanyang pag-unlad. Paalala pa ng goddess na si Minghi mismo ang nagsabing ipapakita nito sa kanya ang kagandahan at kahulugan ng pagkatao habang unti-unti silang umuusad. Bagamat dahan-dahan ng nagkakaintindihan, mahaba pa ang lalakbayin bago mabago ni Minghi ang pananaw ng goddess. Nangako ang goddess na susuportahan si Minghi hanggang sa maging sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang Supreme Universal Will, sa oras na ito'y bumaba sa kanila. Pareho nilang inaasahan ang paglago ng isa't isa, ang goddess kay Minghi, at si Minghi sa lakas ng goddess. Naalala ni Minghi ang nakakatakot na tagpo sa dulo ng portal at napabuntong hininga. Tinanong siya ng goddess kung nahihirapan ba siyang maniwala sa kanyang sarili. Tahimik lang si Minghi, ngunit sinagot niya ito ng may kumpiyansa, may tiwala siya sa kanyang sarili. Iminungkahi ng goddess na kalimutan na lamang ni Minghi ang nakita niya. Inamin niyang hindi rin niya gusto ang lugar na iyon at sinabi niyang mas nakakadiri at mas primitibo iyon kumpara sa mundo ni Minghi. Inabot ni Minghi ang life drop sa goddess, at saka tumingin sa bangkay ni Fang Qin. Binuhat niya ito, iniisip na hindi dapat hayaan ang sinuman na lapastanganan ang katawan nito. Biglang gumana muli ang kanyang communication device, at narinig niya si Luoli na desperadong nagtatanong kung naririnig ba siya ni Minghi. Agad na sumagot si Minghi, at nagtanong kung ano ang nais nitong ipagawa. Tinanong ni Luolin kung nakita ba niya si Fang Qin. Sinabi ni Minghi na oo, at hawak niya ngayon ang bangkay ni Fang Qin upang matiyak na walang gagawa ng masama rito. Nag-aalala si Luolin at tinanong kung ayos lang ba siya pati na rin ang tungkol sa nilalang na kumokontrol kay Fang Qin. Ipinaliwanag ni Minghi na ang Asher Moon Demon Mother ang nasa likod nito, ngunit nagawa na niyang patayin ito. Labis na natuwa si Luolin sa narinig. Tinanong ni Minghi kung nakuha na ba ang lahat ng itlog ng demonyo, at ipinaliwanag niya ang kakilakilabot na tanawin na kanyang nakita. Sinabi niya na kung ang mga nilalang na iyon ay bumaba sa kanilang lugar, wala nang matitira sa kanila. Sinagot ni Luolin na malapit na nilang makumplito ang misyon, at malinaw na ang daan na tinatahak ni Minghi. Napansin iyon ni Minghi at itinuloy ang kanyang paglalakbay. Sa loob ng Calamitous Mist, tatlong mga taga-nayon ang naglalakad sa isang lugar na natatakpan ng matataas na damo. May dala silang maraming itlog ng demonyo sa kanilang mga likod. Ang kalbo na nasa hulihan ay nagrereklamo kung bakit hindi pa sila nakakarating sa nayon kahit matagal na silang naglalakad. Pinagsabihan siya ng isa sa mga kasama niyang si Villager Shu, sabay suntok sa ulo nito. Nagulat ang kalbo at tumulo ang kanyang luha dahil hindi niya inasahang masuntok ng ganoon kalakas. Pinagalitan siya ni Villager Shu dahil sa ideya niyang pumunta sa malayong lugar para mangolekta ng itlog ng demonyo. Habang hinahawakan ang kanyang ulo, nagrereklamo ang kalbo na hindi naman sila ganoon kalayo pumunta at hindi niya inasahan na maliligaw sila sa makapal na hamog.
May narinig ang nasa hulihan ng grupo, at tinanong kung may nararamdaman ba silang sumusunod sa kanila. Lumingon si Villager Shu at sinabihan ito na huwag maging paranoid. Ngunit nang ituro ng kalbo ang likuran ni Villager Shu, nanlaki ang mga mata nito sa takot nang makita ang mga anino na papalapit sa kanila. Biglang lumitaw si Professor Zong kasama ang isang babaeng instructor at mga mag-aaral. Natagpuan nila ang tatlong taga-nayon. Tinanong ni Professor Zong kung taga-nayon ba sila. Ang babaeng instructor naman ay nagtataka kung paano napunta ang tatlo sa lugar na iyon. Kinabahan ang tatlong taga-nayon, iniisip na baka nakaharap sila sa isang demonyo. Sinabi ng babaeng instructor na hindi ba nila natanggap ang abiso na bawal pumasok sa bundok. Walang magawa ang mga taga-nayon kundi aminin na pumunta sila doon upang maghanap ng itlog ng demonyo para kumita ng pera. Ipinaliwanag ni Villager Shu na narinig nilang ang mga itlog ng demonyo ay daang beses na mas mahalaga kaysa karaniwang itlog. Inakala nila na wala ng demonyo sa lugar kaya naghanap sila ng mga itlog. Napansin ni Professor Zong ang mga itlog at natuwa ito. Sinabi niyang sapat na ito upang makaakit ng centipede. Agad niyang inutusan ang lahat na bumalik sa kampo. Tinanong ni Professor Zong ang babaeng instructor tungkol kay Lu Chen. Sinabi nitong si Lu Chen ay naghahanap ng huling grupo na nagkahiwalay, at may iniwang marka upang magtipon-tipon sila sa paanan ng bundok makalipas ang 1 oras. Nagpasya si Professor Zong na maghintay kay Lu Chen bago bumalik sa kampo. Habang nag-aayos, ang kalbong taga-nayon ay humiling kay Professor Zong na tingnan kung may sumusunod sa kanila. Ipinaliwanag nitong nararamdaman niyang may nakakatakot na sumusunod sa kanila. Sinabi ng babaeng instructor na kakasiguro lamang niya ng pagsisiyasat sa lugar na iyon at wala siyang nakita. Iminungkahi ni Professor Zong na magsagawa ng isa pang pag-iinspeksyon upang makasiguro. Pumayag ang babaeng instructor. Samantala, nakita ni Lu Chen ang isang kahoy na bahay. Agad siyang tumakbo papunta roon upang siyasatin ito. Tahimik ang paligid, at wala namang kakaibang makikita. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang grupo ng mga estudyanteng mukhang balisa at naghahandang umatake. Ngunit nang makita nilang si Lu Chen iyon, unti-unti silang kumalma. Labis silang natuwa, at ang ilan pa nga ay napaiyak. Tinanong ni Lu Chen ang grupo kung may nasugatan ba sa kanila, at sinabi nilang wala naman. Ipinaalam nila kay Lu Chen na may nakakatakot na nilalang na humahabol sa kanila kanina. Agad namang inutusan ni Lu Chen ang grupo na sumunod sa kanya. Sinabi niya sa kanila na babalik na sila sa kampo at makakaalis na sila sa hamog. Pumayag ang grupo at nagpasalamat kay Lu Chen. Dumaan sina Lu Chen at ang grupo sa isang kuweba, tumawid sa batuhang sapa, at sa kagubatan ng kawayan. Sinusundan ni Lu Chen ang mga markang iniwan niya. Ang lahat ng estudyanteng nahiwalay ay natagpuan na nila, at kailangan na lang nilang sundan ang mga markang iyon upang magkasama-sama ulit kay Professor Zong at sa iba pa. Paulit-ulit na pinaalala ni Lu Chen sa grupo na manatiling malapit sa kanya upang hindi magkahiwa-hiwalay. Biglang tumigil sa paglalakad si Lu Chen. Napahinto siya nang may mapansin siya sa kaliwang bahagi. Agad niyang ginamit ang kanyang electric superpower upang kuryentehin ang isang mutated spider. Napasigaw at nagpanik ang mga estudyanteng pinakamalapit sa mutated spider. Sinabihan ni Lu Chen ang lahat na tumingin sa itaas. Nang tumingala sila, nakita nila ang maraming mutated spiders na dahan-daang bumababa mula sa mga kawayan gamit ang kanilang sapot. Ang mga mutated spiders ay may 3 pulang mata at bibig na puno ng malalaking at maliliit na pangil. Tumalon si Lu Chen papunta sa mga mutated spiders. Mukha siyang seryoso, at puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Habang nasa ere, itiniklap niya ang kanyang mga braso at piniga ang kanyang mga kamao. Nagsimulang bumalat ang kuryente sa kanyang katawan, at nang ibukan niya ang kanyang braso, kumalat ang alon ng kuryente sa buong paligid. Bumagsak si Lu Chen sa lupa na nakatayo, inayos ang kanyang buhok, habang nagbabagsakan ang mga sunog na mutated demon spiders. Namangha ang grupo sa kakayahan ni Lu Chen. Kayang patayin ni Lu Chen ang 12-dosenang red-eyed demon spiders, samantalang nahihirapan pa ang grupo sa isa lang. Napaisip sila kung kaya ba nilang maabot ang antas ng kakayahan ni Lu Chen. Ang presensya ni Lu Chen ang nagbigay sa mga estudyante ng pakiramdam ng kaligtasan.
Pagkaalis nila, isang higanting paa ng gagamba ang pumisa sa isang nasunog na mutated red-eyed demon spider sa paanan ng bundok.